Isang araw, sobrang init ng panahon. Tila ba natutuyo ang lupa sa tindi ng sikat ng araw. Sa gitna ng malawak na bukid, naroon si Mang Temyong. Naasuot ng lumang sombrero, putikan ang mga paa at pasampasa ng pawis ang kanyang kamiseta. Hawak niya ang yubid ng kalabaw nilang si Matias, habang pilit niyang binubungkal ang matigas na lupa gamit ang luma at kalawangin na araro. Sa bawat hakbang ng alabaw, sa bawat linya ng araro sa lupa, naririnig ang kanyang malalim na buntong hininga. Tila ba pati ang kanyang lakas at loob ay pinipiga ng hirap. Sugatan ang kanyang mga palad, makapal ang mga kalyo at may mga peklat na tanda ng maraming taong pagbubungkal ng lupa. Ang kanyang mga kuko ay kayumanggi at halos itim na sa dumi. Mabigat ang bawat galaw, hindi lang dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa matagal na pagod at mga problema sa buhay. Ang tigas naman ng lupa ngayon, parang bato. Reklamo ni Mang Temyong, sabay sipa sa isang tipak ng lupa. Pinunasan niya ang kanyang noo gamit ang basang manggas at muling umungol sa inis. Hindi na niya mabilang kung ilang taon na siyang ganito. Puro hirap, puro pagod at puro pangarap na hindi natutupad. May utang sila sa tindahan, sa palengke, sa kapitbahay. Tuwing anihan, kaunti lang ang kinikita nila. Minsan nasisira pa ang palay dahil sa baha o kinakarin ng mga teste. Sa bawat pagkabigo, parang may bahagi ng kanyang puso ang unti-unting namamatay. At ang natitirang nararamdaman niya ay galit. Galit sa buhay, sa mundo, at minsan pati sa sarili. Sa tabi ng palayan, may isang maliit na bahay na pawid. Sirang-sira na ito. May mga butas ang bubong at ang dingbing ay halos matanggal na sa tagal at sungit ng panahon. Dito nakatira ang pamilya ni Mang Temyong. Ang kanyang asawa, si Aling Elena, ay isang tahimik pero matibay na babae. Halos araw-araw siyang naglalabas sa likod bahay o nagluluto gamit ang kahoy habang pinapawi ang usok sa mata. Kahit pagod na, pilit niyang nguminingiti, isang ngiting puno ng tiis at dasal. Kasama nila sa bahay ang anak nilang si Miguel, 12 anyos. Si Miguel ay masipag at matalino. Marunong siyang mag-araro, magtanim at tumulong sa bahay. Labis ang pagmamahal ni Mang Temyong sa kanya. Kapag kasama niya si Miguel, parang nababawasan ang bigat ng kanyang problema. "Anak, halika rito," tawag ni Temyong habang nakaupo sa lilim ng puno. "Tikman mo itong ginisang kangkong na niluto ng nanay mo." Lumapit si Miguel at ngumiti. "Salamat po, Tay. Ang sarap po. Kayo rin po, tikman niyo," sabay abot ng kutsarang may sabaw. Napangiti si Temyong at tumango. "Ikaw talaga, marunong na, masunurin pa. Kung lahat ng bata kagaya mo, walang ama ang magsisisi." Ngunit sa isang sulok ng silid, tahimik lang si Lira, 11 taong gulang. Katulad ni Miguel, tumutulong din siya sa bahay. Nag-iigib ng tubig, nag-aalada ng mga manok, at nagluluto kapag hindi kaya ng kanyang ina. Pero iba ang turing sa kanya ni Mang Temyong. Hindi niya tinatawag na anak si Lira. Wala siyang papuri, walang pagyakap, walang halik sa noo. Wala kahit isang salita ng pagmamahal. Dahil si Lira ay bunga ng isang masakit na alaala. Si Lira ay anak ni Aling Elena. Pero hindi anak ni Mang Temyong. Ipinanganak siya matapos gahasain si Elena ng usang mayamang hasyendero. Noong panahong iyon, sanggol pa lang si Miguel. Wala silang halos makain, kaya napilitan si Aling Elena na mamasukan bilang kasambahay sa isang hasyenda para makapulong sa panggastos. Isang gabi, habang lasing ang matandang hasyendero, pinagsamantalahan siya. Wala siyang nagawa, wala siyang malapitan, at mula sa masaklap na gabing iyon, nabuo si Lira. Sa mga unang taon ni Lira, umaasa si Aling Elena na matatanggap ni Mang Temyong ang bata. Pero habang lumalaki ito, lalo lang lumalayo ang loob ng kanyang asawa. Si Lira ay mas maputi, mestisa at hindi kamukha ni Mang Temyong o Miguel. Isang tanghalian, habang sabay-sabay silang kumakain, "Miguel, tulungan mo ako sa pag-ani bukas. Ikaw lang ang inaasahan ko," sabi ni Mang Temyong. "Eh si Lira po, Tay?" tanong ni Miguel. Marunong na rin po siyang tumulong sa paghihiwalay ng palay. "Pwede po kaming magkasama." Biglang tumahimik si Mang Temyong.
Nilunok niya ang kanin at tinitigan si Miguel. Hindi mo yan kapatid, malamig niyang sabi. Anak kita. Siya? Hindi ko anak yan. Isa siyang alaala ng kahihiyan ng nanay mo. Napatingin si Miguel kay Lira. Nakita niyang napatigil ito sa paghuhugas ng pinggan. Dahan-dahang bumaba ang balikat ni Lira. Parang isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang bahay. Elena, sigaw ni Temyong, sabihin mo sa anak mo na wag lalapit kay Miguel habang nagtatrabaho kami. Ayoko ng abala. Tahimik lang si Elena. Nanginginig ang kamay habang pinipigilan ang luha. Temyong, anak ko si Lira. Anak ko rin siya sa bahay na ito. Pero mariing sagot ni Mang Temyong, hindi ko siya matanggap. Kahit kailan, hindi siya magiging anak ko. Tumulo ang luha ni Lira. Tahimik lang siya. Sanay na siya. Pero kahit paulit-ulit mangyari, masakit pa rin. Sa hapon ding iyon, habang dumidilim ang langit sa likod ng palayan, naglalaro ng sipa sina Miguel at Lira. Pero hindi tulad ng daddy. Wala sa mukha ni Miguel ang karaniwang sigla. Tahimik siyang nakatingin kay Lira, napilit na nagpapasaya, kahit kita sa mga mata niyang may lungkot sa likod ng kanyang ngito. Lira, sabi niya habang inaabot ang sipa. Okay ka lang? Tumango si Lira. Oo naman kuya, sanay na ako. Pero hindi dapat ganon, mahinang sagot ni Miguel. Mali ang ginagawa ni tatay, hindi mo kasalanan kung bakit ka nabuhay. Nagkibit balikat si Lira. Kahit sabihin mo yan kuya, hindi naman siya nagbabago. Tiningnan siya ni Miguel. Basta ako, andito lang. Kahit anong sabihin niya, kapatid kita. Napayakap si Lira, mahigpit, tahimik. Isang yakap ng pasasalamat. Sa loob ng bahay na puno ng lamig, si Miguel lang ang nagbibigay init sa puso ni Lira. Sa gabi, habang tulog na ang dalawang bata, nakaluhod si Aling Elena sa harap ng munting altar. May kandilang mahina na ang ilaw at rosaryong halos maputol na sa kalumaan. Diyos ko, mahina niyang dasal. Patawad po. Pinahid niya ang luha sa pisngi habang patuloy sa panalangin. Hindi ko ginusto ang nangyari noon. Pero si Lira, siya ay bahagi ng buhay ko. Sana po, matutong siyang mahalin ni Mang Temyong at matutong tanggapin si Lira hindi lang bilang bata sa bahay na ito, kundi bilang tunay niyang anak. Lumapit siya sa bintana at tahimik na pinagmamasdan ang dalawang batang mahimbing na natutulog sa banig. Si Miguel, payapang nakahiga. Si Lira, may mahinang ngiti sa labi, tila panandali ang pahinga mula sa lungkot at pagod ng araw-araw. Panginoon, bantayan niyo po siya. Kanina bago siya natulog, umupo muna si Lira sa harap ng sirang salamin. Bitbit ang basang bimpo, maingat niyang pinunasan ang kanyang mga paa, kamay at mukha. May maniit na hiwa sa kanyang daliri, pero hindi na niya ito iniinda. Tila ba sanay na siya sa sakit at mas mabigat pa sa kanya ang sakit na hindi nakikita. Sa tabi ng banig, may luma siyang notebook. Sa loob nito, may mga liham na hindi niya kailanmang ibibigay. Mahal kong tatay, kahit hindi mo ako mahal, sana isang araw. Tawagin mo rin akong anak. Hindi ko pinili kung sino ang tatay ko, pero pinili kong mahalin ka kahit hindi mo ako kayang mahalin. Sana makita mo ako, hindi bilang kasalanan, kundi bilang batang naghahanap lang ng pamilya. Pinunit niya ang pahina, maingat na itinupi at isinilid sa ilalim ng unan. Pumikit siya, saka bumulong. Panginoon, kahit minsan lang, sana tawagin niya akong anak. At sa katahimikan ng gabi. Ang mga luha ni Lira ay dahan-dahang bumagsak sa banig. Kasama ng pag-asang kahit tila imposible, may lugar pa rin ang pagmamahal sa isang pusong matagal ng sarado. Isang araw, tirik na tirik ang araw sa langit. Halos walang ulap at ang hangin ay parang apoy na humahaplos sa balat. Sa gitna ng palayan, naroon si Mang Temyong, pawis na pawis at halos hindi na makayanan ang bigat ng kanyang trabaho. Diyos ko, bulong niya habang hinahatak ang lumang araro. Hanggang kailan ba ganito? Maging ang kalabaw nilang si Matias ay mabagal na rin. Nang maramdaman ni Mang Temyong na umiikot ang kanyang paningin, bumitaw siya sa lubid at naupo sa lilim ng puno. Puro hirap, puro pagod, pero wala ring nangyayari. Aniya sa sarili, pinunasan ang pawis. Kahit anong sipag, wala pa ring bunga. Kailan pa ako aangat? Habang nakapikip,
may narinig siyang kaluskos mula sa ugat ng puno. Napadilat siya. Mula roon ay dahan-dahang lumitaw ang isang maliit na matanda, isang duwende na mahaba ang balbas. Nakabarong na tilang hinabi mula sa liwanag ng buwan at tangan ang kumikislap na salakot. Nanlaki ang mga mata ni Mang Temyong. "Diyos ko, ano ka?" Ngumiti ang duwende. "Ako si Mapagpalinga. Huwag kang matakot, Temyong. Matagal na kitang minamasdan." "Nasisiraan na ba ako ng ulo?" bulong ni Mang Temyong. Umiling si Mapagkalinga. "Hindi ka nasisiraan ng ulo. Totoo akong duwende. Nakita ko ang iyong pawis, ang hirap at ang bigat ng iyong dibdib." "Ano ang kailangan mo sa akin?" anong ni Mang Temyong. "Ito," iniabot niya ang salakot. "Ito ang salakot, gawa sa liwanag ng araw at ibinibigay ko ito sa iyo. Kapag suot mo ito, may kakaibang bisa ang pawis mo. Kung pawis ng sipag, magiging pilak ang bawat patak. Pero kung pawis ng galit, magiging asin. Tandaan mong mabuti ang aking bilin." Hindi makapagsalita si Mang Temyong. "Pilak at asin? Tunog kababalaghan. Subukan mo at malalaman mo," wika ni Mapagkalinga, bago naglaho na parang usok. Iniwan siyang hawak ang kumikislap na salakot. Nanginginig ang mga kamay. Matagal niyang tinitigan ang salafot. "Kung totoo ito," bulong niya, "baka ito na ang sagot." Isinuot niya ito at bumalik sa pagbubungkal. Sa una pawis pa rin ang tumutulo, ngunit nang mapansin ang lupa, nanlaki ang kanyang mga mata. "Diyos ko," bulong niya, ang pawis na tumulo ay naging pilak. Kumikislap sa ilalim ng araw. Nanginginig niyang pinulot ang mga ito. "Hindi ako nananaginip. Totoo nga." Agad siyang tumakbo pa uwi. "Elena, Miguel, Lira, halika kayo, tingnan ninyo." Lumabas silang tatlo. "Ano yan, Temyong?" tanong ni Aling Elena, gulat. "Ito, galing sa pawis ko. Isinuot ko ang salakot na bigay ng duwende at bawat patak ay nagiging pilak." "Talaga po, Tay?" sabik na tanong ni Miguel. Hawak ang isang piraso. "Ang ganda po, hindi na tayo magugutom." Niyakap niya ang ama. "Salamat, Tay." Naluha si Elena. "Salamat sa Diyos, baka ito na ang sabot sa mga dasal natin." Tahimik lang si Lira. Hawak-hawak ang laylayan ng damit. "Tay, ang ganda po," mahina niyang sambit. Umaasang makakarinig ng papuri. Ngunit saglit lang siyang tiningnan ni Mang Temyong. Malamig ang mata. Hindi siya tinawag na anak, hindi siya binanggip. Napatungo si Lira, pinupunasan ang luha ng palihim. "Kahit may himala, hindi pa rin ako kabilang." Samantala, tuwang-tuwa si Miguel at si Aling Elena ay may halong pasasalamat at pag-aalala. "Temyong," wika ni Aling Elena, "salamat at may biyaya na tayo. Pero huwag mong kalimutan, may isa ka pang anak na umaasa sa'yo." Ngunit umiling lang si Mang Temyong. "Basta't magtatrabaho ako, bubuhos ang pilak, maahon ko kayo sa hirap." Sa kanyang isip, pag-asa. Sa puso ni Lira, kirot. At sa paligid, nagsimula na ang kwento ng salakot ng araw. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagtungo na si Mang Temyong. Sa bayan dala ang ilang piraso ng pilak mula sa mahiwagang salakot. Kabado siya. Hawak-hawak ang maliit na supot na naglalaman ng mga kuminang na piraso. "Baka isipin nilang peke, baka tanungin kung saan galing," bulong niya sa kanyang sarili. Nang makita ng tindero ang mga pilak, halos lumuwa ang mata nito. "Temyong, ang lilinis na mga pilak na ito, saan ka nakakuha ng ganito?" Medyo kinabahan si Mang Temyong, pero pinilit niyang maging kalmado. "Matagal ko nang tinatago ang mga yan," sagot niya. "Pinaghirapan ko sa bukid, pinaghulugan ko ng dugot pawis. Ngayon lang ako nagpasya na ipagbili. Kailangan kasi namin ng panggastos." Hindi na nagtanong pa ang alahero at agad na binayaran si Mang Temyong ng malaking halaga. Pag-uwi, halos mahulong si Aling Elena sa pagkabigla. "Temyong, Diyos ko, ang dami nito." Mumiti si Temyong, may halong tuwa at yabang. "Sabi ko sa iyo, Elena, may pag-asa pa tayo. Makakakain na tayo ng maayos." At ganoon nga ang nangyari. Sa hapagkainan, may karne, gulay at tinapay. Matagal nang hindi nakatikim ng ganito ang pamilya. Si Miguel ay tuwang-tuwa. "Tay, ang sarap po," sigaw niya habang kumakain. Parang pusta. Napaniti si Mang Temyong. "Masarap ba, anak? Marami pang darating." Ibinili rin niya si Miguel ng bagong tsinelas at kamiseta. Habang inaabot ito,
bakas ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Para sa'yo, Miguel. Deserve mo to. Salamat po, Tay. Halos hindi magkamayaw si Miguel sa tuwa. Samantala, si Lira ay tahimik lang. Hanggang si Aling Elena mismo ang nag-abot ng isang simpleng bestina. Anak, para sa'yo, hindi kasing ganda ng kay Miguel, pero bagay sa'yo ito. Nagliwanag ang mukha ni Lira. Salamat po, nanay, ang ganda po. Hinawakan niya ang tela, hawak na parang kayamanan. Tumingin siya kay Mang Temyong, umaasang makakarinig ng kahit papuri. Ngunit hindi siya nabanggit ni Temyong kahit minsan. Nanlamig ang kanyang dibdib. Kahit may bago akong damit, hindi pa rin niya ako kayang kilalanin. Pagkatapos ng ilang araw, ipinaayos din nila ang kanilang bahay. Naayos ang mga sirang dingding at ang bubong na dati may mga butas. Kaya mas maaliwalas na itong tirahan kaysa dati. Ngunit kahit gumanda ang paligid, nanatili pa rin ang malamig na titig ni Mang Temyong kay Lira. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Sa baryo, lahat ay nagtataka. Ano kayang nangyari kay Temyong? Usisa ng isa. Dati utang dito, utang doon. Ngayon may pera na. Baka may nahanap siyang kayamanan, sabi ng matanda. Baka naman may iligal na ginagawa. Bulalas ng isa pa. Hindi ba't maraming nadadamay sa droga ngayon? Kung saan magpunta si Mang Temyong, may mga matang nakamasid. May ilan na humahanga. Buti pa siya umaasenso. Pero marami rin ang naiinggit at nagdududa. Isang hapon habang kumakain, nagsalita si Miguel. Tay, sikat na po kayo sa baryo. Pero parang ang dami ring naiinggit. Napangiti si Temyong sabay iling. Hayaan mo sila, anak. Ang mahalaga, may makakain tayo at may maayos na tirahan. Si Aling Elena ay nakatingin lamang. May halong kaba. Alam niyang hindi lang basta inggit ang nararamdaman ng mga tao. May panganib kapag sobra ang usisa. Isang umaga, lumapit ang kapitbahay nilang si Cardo. Halatang problemado ito, pawis-pawis at mahina ang boses. Temyong, wika niya. Baka naman pwede kong mahiram ang kalabaw mo. May sakit kasi ang kalabaw ko at kailangan ko pang maararo ng bukid ko. Kung hindi, wala kaming maitatanim. Napasimangot si Mang Temyong. Ano ka mo? Hiramin ang kalabaw ko? E paano kung mapagod o masaktan? Sino ang mananagot? Hindi pwede. Nagpaliwanag si Cardo. Tangako, iingatan ko. Sandali lang naman, hanggang kalahati lang ng bukid ko. Tulungan mo na ako. Pareho naman tayong magsasaka. Pero mariing umiling si Mang Temyong. Malamig ang boses. Hindi ko problema yan. Ang dami ko ring gawain dito sa bukid. Kung hihiramin mo pa, baka lalo lang akong maperwisyo. Maghanap ka na lang ng ibang mahihiraman. Napasuko si Cardo. Pasensya ka na, Temyong. Akala ko matutulungan mo ako. Sana hindi ka makarinig ng ganyang sagot kapag ikaw naman ang mamailangan. At umalis pitong mabigat ang loob. Galit na galit si Temyong. Mga tao rito, puro abala, puro hingi. Wala nang marunong dumiskarte. Nagtrabaho siya ng mas mabilis. Punong-puno ng inis. Ngunit habang dumadaloy ang pawis mula sa kanyang noo, bigla siyang natigilan. Ang mga patak ay hindi pilak kundi asin. Ha? Ano to? Bulong niya. Pinulot ang butil at dinilaan. Mapait at maalat. Naalala niya ang babala ni Mapagkalinga. Kung pawis ng sipag, magiging pilak. Ngunit kung pawis ng galit, magiging asin. Napaluhod siya sa lupa, hawak ang noo. Diyos ko, totoo nga, kapag galit ang puso ko, nawawala ang biyaya. Mula sa di kalayuan, nakita siya ni Lira. Tahimik lang itong nakamasid, may halong takot at lungkot. Kung lagi siyang galit, baka tuluyang mawala ang ginhawa at baka lalo niya akong kamuhian. Isang araw na makulimlim ang palangitan, walang tigil ang pagbuhos ng ulan mula pa umaga. Unti-unting nalulunod ang mga palayan at binabaha ang mga pilapil. Malamig ang hangin at bawat patak ng ulan ay tila dumudurog sa lamig ng katawan. Si Mang Temyong ay nakaupo sa kanilang sala. Nakamasib sa bumubuhos na ulan. Umuungol siya sa inis habang hawak ang kanyang salakot. Tisk, wala tayong makakain kung hindi tayo makakapalengke. Miguel, kailangan natin ng karne, gulay, asin at bigas. Sumabat si Miguel. Tay,
Ako na lang po ang pupunta sa palengke, kaya ko naman. Umiling si Mang Temyong. Hindi, kailangan kita rito bukas. Maghahanda tayo para sa susunod na taniman. Si Lira na lang ang pupunta. Nanlaki ang mata ni Aling Elena. Temyong, malakas ang ulan. Bata pa si Lira, baka magkasakit siya. Ako na lang ang pupunta sa palengke. Matigas ang mukha ni Mang Temyong. Hindi, Elena, kaya niya. Hindi siya mahina. Kailangan niyang matuto. Tahimik na tumango si Lira. Kahit nanginginig sa kaba, nagsalita siya. Sige po tay, ako na lang po. Anak, hindi mo kailangang, pilit na pigil ni Aling Elena. Pero pinutol siya ni Mang Temyong. Elena, huwag kang makialam. Kailangan nating kumilos. Kung ayaw niyang maging pabigat, dapat marunong siyang tumulong. Walang nagawa si Aling Elena kundi sundan ng tingin ang anak habang nagbibihis. Kinuha niya ang payong na bago nilang nabili at iniabot ito kay Lira. Anak, gamitin mo ito, mahinang sabi niya. Mag-ingat ka anak, huwag mong hayaang mabasa ka ng ulan. Patuloy ni Aling Elena, may halong pag-aalala sa tinig. Habang naglalakad si Lira sa gitna ng ulan, sumasadsad ang kanyang paa sa putikan. Mabigat ang mga dalahin at halos mabali ang kanyang mga braso sa bigat ng mga pinamili. Nanginig siya pero pinilit niyang ngumiti sa sarili. Kaya ko to, hindi ako pwedeng maging pabigat. Pag-uwi niya, basang-basa siya mula ulo hanggang paa. Tinanggap ni Aling Elena ang dala niyang karne, gulay at bigas. Anak, halika, magpalit ka ng damit, baka magkasakit ka. Ngumiti si Lira kahit nanginginig. Ayos lang po nanay, ang mahalaga na iuwi ko po lahat. Tahimik lang si Mang Temyong. Imbes na papuri, malamig na pitig lang ang iginanti niya. Kinabukasan, mataas ang lagnat ni Lira. Halos hindi siya makatayo. Namumutla siya at pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Lira, magpahinga ka muna, sabi ni Miguel habang inaalalayan ang kapatid na bumangon mula sa banig. Umiling si Lira, hindi kuya, kailangan kong maghugas ng pinggan at magligpit ng bahay, baka magalit si tatay. Pero ang taas ng lagnat mo, giit ni Miguel, ako na ang gagawa. Huminga ng malalim si Lira, nanginginig ang boses. Sinat lang ito kuya, kaya ko pa, ayokong maging pabigat. Hindi ka pabigat, Lira, halos pasigaw na sagot ni Miguel. Kapatid kita, kung may dapat mag-alaga sa'yo. Ako yon. Pilit na ngumiti si Lira kahit namumula ang pisngi sa lagnat. Sapat na sakin na may nagmamalasakit. Pero sana, kahit isang beses, mapansin ako ni tatay. Napayupo si Miguel. Hindi niya alam kung paano sasaluhin ang bigat ng damdamin ng kapatid. Yumakap siya kay Lira. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Narimig ni Aling Elena ang pag-uusap mula sa gilid. Lumapit siya, pinunasan ng basang bimpo ang noo ni Lira. Anak, magpahinga ka, ako na ang bahala sa lahat. Mumiti si Lira. Nanay, salamat. Pasensya na kung lagi akong problema. Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak. Hindi ka problema, Lira. Mahal na mahal kita. Huwag mong isipin na pabigat ka. Sa kabila ng haplos at yakap ng ina, ramdam pa rin ni Lira ang lamig ng pagkakait ng kanyang ama. Sa isip niya, kung sana marinig ko lang siyang tawagin akong anak, siguro gagaling ako agad. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa bukid, inimbitahan si Mang Temyong ng tatlo niyang kaibigan, sina Mang Pilo, Mang Cardo at Mang Berto, para uminom sa kubo ni Pilo. Naghain sila ng lambanog at ilang pulutan. Temyong, tikman mo to, malakas pero masarap, aya ni Mang Pilo. Ah, sige na nga, sagot ni Mang Temyong, sabay tagay. Sa dami ng iniisip, mabilis siyang nalasing. Habang umiikot ang tagay, naging maingay ang usapan. Nagbiro si Mang Berto. Temyong, parang bigla kang gumanda ang buhay ah. Dati hirap ka. Ngayon, may bago ka lang gamit. May masarap na pagkain. At napaganda mo pa ang bahay mo. Ano ang sikreto mo? Natawa si Mang Cardo. Oo nga, baka naman may natuklasan kang mina o kayamanan. Sa una, umiwas si Mang Temyong. Wala talaga. Sadyang maswerte lang siguro. Ngunit habang tumatagal at dumarami ang iniinom niya, unti-unti siyang nagiging madaldal. Ha, kung alam niyo lang, hindi basta swerte yon. Nagkatatinginan ang tatlo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Pilo, nakakunot ang noo. Napangiti si Mang Temyong, lasing na lasing. May salakot,
salakot na bigay sa akin ng duwende. Kapag suot ko, nagiging pilak ang pawis ko. Natahimik ang tatlo sa gulat, saka nagsimulang magbulungan. Salakot? Pilak? Bulong ni Mang Cardo, nanlalaki ang mga mata. Kung totoo yun, baka naman niloloko lang tayo ni Mang Temyong, singit ni Mang Berto, pero baka sa mukha niya ang pananabik at pagnanasa. Si Mang Pilo naman ang pinakatahimik, ngunit sa kanyang isip malinaw na malinaw ang narinig. Kung totoo nga ito, kayamanan ang hawak ni Temyong. At kung makuha namin, baka ito na ang sagot sa lahat ng hirap ko. Habang natutulog na si Mang Temyong sa banig, patuloy na nagbubuluhan ang tatlo. Kung mata sa kamay natin ang salakot na yon, wala na tayong problema, sabi ni Mang Pilo. Paano kung mahuli tayo? Tanong ni Mang Cardo, halatang kinakabahan. Wala, madali lang yon. Habang lasing si Temyong, pwede na nating gawin ito, sagot ni Mang Pilo. Tahimik lang si Mang Berto pero sa loob-loob niya, kayamanan ito. Bakit hindi ko susubukan? Matapos nilang ihatid si Mang Temyong na lasing, pinahiga lang nila ito sa sofa sa sala. Si Aling Elena at ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa kanilang silid at ang tanging ingay sa paligid ay ang huni ng mga kuliglim sa labas. Nagkatatinginan ang tatlo. Sigurado ka ba dito, Pilo? Pabulong na tanong ni Mang Cardo, halatang kinakabahan. Kung gusto mong manatiling mahirap habang buhay, umuwi ka na, mariing sagot ni Mang Pilo. Tahimik silang gumalaw. Iniwas ang gumawa ng ingay habang sinisipat ang paligid. Pagdating sa kusina, nakita nila ang mahiwagang salakot na nakasabit sa dingding, kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Iyan na yun, bulong ni Mang Berto, nanlalaki ang mata sa kislap nito. Mabilis na kinuha ni Mang Pilo ang salakot at dali-dali silang umalis ng bahay ni Temyong. Kinabukasan, maaga silang nagkita sa buhid upang subukan ang mahiwagang salakot. Salitan tayo, sabi ni Mang Pilo habang hawak-hawak ang salakot. Bafas sa mukha ang kasabikan. Ako muna ang susubok. Isinuot ni Mang Pilo ang salakot at kinuha ang kalabaw upang magsimulang mag-araro. Itinali niya ito sa araro at buong yabang na sinabi, "Tingnan ninyo, ngayon makakakita tayo ng pilak." Hinila ng kalabaw ang tararo habang tinutulak ito ni Mang Pilo. Hindi nagtagal, bumuhos ang pawis mula sa kanyang noo. Ngunit imbes na pilak ang lumabas, biglang nagsilaglagan ang mga uyod mula sa kanyang balat. Dumikit ang mga ito sa kanyang mga braso, gumapang sa dibdib at leeg. Diyos ko, ano to? Sigaw ni Mang Pilo habang patuloy na pinapagtatanggal ang mga uod. Baka mali ka lang ng gamit, ako naman, sabik na sabi ni Mang Berto. Isinuot niya ang salakot at nagsimulang mag-araro. Ngunit ganoon din ang nangyari. Puro uyod ang lumabas mula sa kanyang pawis, gumagapang pa hanggang leeg niya. Napasigaw si Berto, ang dami, tulungan niyo ako! Takot na takot si Mang Cardo, pero sinubukan pa rin niya. Baka sa akin gumana, isiniwot niya ang salakot, pero hindi pa man siya nakakapagtrabaho, naramdaman na niyang lumalamas ang mga uod mula sa kanyang balat. Hindi pwede to, sigaw ni Cardo, nanginginig at nagsisisi. Ang tatlo'y nagtatakbuhan, pilit tinatanggal ang mga uyod na parang hindi nauubos. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw ang isang liwanag sa ilalim ng puno. Tuon nakatayo ang matandang duwende na may mahaba at puting balbas at mariin nakatingin sa kanila. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bukid. Hindi para sa inyo ang salakot, sigaw niya. Napahinto ang tatlo, nanginginig sa takot. Ako si Mapagkalinga, ang duwendeng nagbigay ng salakot kay Temyong. Wika niya, ibinigay ko iyon bilang gantimpala sa kanyang pawis at sipag. Ngunit kayo, ninakaw ninyo ito dahil sa inyong kasakiman. Kaya heto ang inyong parusa. Patawad Mapagkalinga. Pagmamakaawa ni Mang Pilo, halos lumuhod, hindi na mauulit. Hindi namin alam na ganito ang mangyayari. Dagdag ni Mang Berto. Umiiyak habang pilit tinatanggal ang gumagapam na mga uod. Hindi namin kakayanin ang ganito, Mapagkalinga. Sigaw ni Mang Cardo, halos mawalan ng boses sa takot. Ngunit malamig ang tinig ni Mapagkalinga. Hindi kayamanan ang magpapalaya sa inyo, kundi ang katapatan. Ang kasakiman ay may kaparusahan. Kung hindi ninyo isasauli ang salakot, tandaan ninyo ito. Ang inyong mga taniman ay uuudin at mabubulok magpakailanman.
Nanginginig ang tatlo, halos mawalan ng ulirat. Isauli ninyo ang salakot, utos ni Mapagtalina. At simula bukas, buburahin ko sa inyo alaala ang lahat ng nalaman ninyo tungkol dito. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ang aral ng inyong kasalanan. Pagkasabi ni Mapagkalinga, biglang naglaho ang mamauod mula sa katawan ng tatlo. Nanlumo sila at napahandusay sa lupa, pawisan at hinal na hingal. Nanginginig pa rin sila sa takot habang nagkakatinginan. Isauli na natin ang salakot, bulong ni Mang Pio. Halos walang lakas ang boses. Tumango sila Mang Cardo at Mamberto, walang imik at naninginig ang tuhod. Daladala ang salakot, nagmamadali silang bumalik sa bahay ni Mang Temyong. Bago nila inilaglag ang salakot sa bintana ng kusina, siniguro muna nilang walang nakakita sa kanila. Walang tao sa paligid. Pagkatapos ay mabilis nilang ipinapon papasok ang salakot, saka nagsitakbo palayo na parang mga batang nahuling gumawa ng kasalanan. At sa mismong sandaling iyon, nang maibalik nila ang salakot, dahan-dahang nabura sa kanilang isipan ang lahat ng nangyari. Ang tanging naiwan sa kanilang dibdib ay ang hiya at kaba. Parang may mabigat silang kasalanan, ngunit hindi nila matukoy kung ano. Samantala, mahimbing pa ring natutulog si Mang Temyong sa sala ng kanilang bahay dahil sa sobrang kalasingan. Walang kamalay-malay sa ginawa ng kanyang mga kaibigan at sa parusang ipinataw ni Mapagkalina. Ilang araw nang nilalagnat si Lira. Mahina ang kanyang katawan, nangingitim ang mga mata at halos walang ganang kumain. Pero kahit ganoon, pinipilit pa rin niyang bumangon upang maghugas ng pinggan, magligpit ng higaan at mag-igib ng tubig. Alam niya kasing kapag nakita siyang nakahiga lang, siguradong magagalit si Mang Temyong. Habang dahan-dahan niyang nililigpit ang mga gamit sa kusina, hindi niya sinasadyang batabig ang garapon na pinaglalagyan ni Mang Temyong ng mga pila. Nahulog ito at nabasag sa sahig, dahilan para kumalat at kumalansin ang mga pilak sa buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Diyos ko, patawad po. Nanininig ang kanyang boses habang pinipilit niyang pulutin ang mga pilak gamit ang kanyang namumutlang kamay. Biglang sumulpot si Mang Temyong. Anong ginawa mo? Sigaw niya, nanlilisik ang mata. O patawad po tay, hindi ko po sinasadya. Halos maiyak na si Lira. Galit na lumapit si Temyong at itinaas ang kamay na parang sasampal. Wala ka talagang kwenta, puro abala ka na lang. Tay, tama na. Mabilis na pumagit na si Miguel, iniharang ang kanyang katawan sa kapatid. Si Lira'y may sakit, hindi niya po sinasadya. Pero hindi nakinig si Temyong. Nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang galit. Wala akong pakialam. Kung hindi siya pabaya, hindi sana nabasag to. Mahigpit na yumakap si Miguel kay Lira. Halos takpan ng kanyang katawan ang kapatid. Ay, kung galit po kayo, sa akin nyo na lang ibuhos. Huwag kay Lira. Hindi niya kaya, nang hihina na ang katawan niya. Ako na lang ang pagalitan, ako na lang ang parusahan. Basta wag siya. Ngunit lalo lamang nagngingnik si Mang Temyong. Anong sinasabi mong mahina? Walang sakit yan. Nagkukunwari lang para hindi magtrabaho. At sabay talikod, iniwan niya ang mga bata na luhaan at nanginginig. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Mang Temyong sa bukid. Suot niya ang mahiwagang salakot. Ngunit hindi ginhawa ang naramdaman kundi galit at bigat sa dibdib. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip ang nabasag na garapon ng pilak at ang pagharang ni Miguel para ipagtanggol si Lira. Pati anak kong lalaki. Lumalaban na sakin, bulong niya habang nagbubungkal ng lupa. At lahat ng ito'y dahil sa batang yon. Habang nag-aararo, napansin ni Mang Temyong na kakaiba ang tumutulo mula sa kanyang noo. Alam na niya ang itsura nito. Minsang nangyari na sa kanya. Puting buhaghag ang nahulog sa lupa. Pinulot niya ang ilan at dinilaan. Asin, mariin niyang sabi, napapailing. Napahampas siya sa araro sa matinding inis. Nakakainis, asin na naman, sigaw niya, galit na galit. Naupo siya sa gilid ng pilapil. Hawak ang anyang ulo, nanginginig ang buong katawan. Buwisit talaga yung batang yon. Dahil sa kanya, lagi akong nagagalit. Kaya nagiging asin na lang lagi ang pawis ko.
at biglang sumagi sa kanyang isip ang babala ni Mapagkalinga. Kung pawis ng sipag, magiging pilak, ngunit kung pawis ng galit, magiging asim. Humigpit ang kapit niya sa kanyang ulo, halos mabaliw sa inis. Wala akong makukuha kung palagi akong pinapainit ng ulo ng batang yon. Nang makauwi siya, tahimik ang bahay. Nakahiga si Lira, maputla at nanghihina habang si Miguel ay nakaupo sa tabi nito at maingat na pinapahiran ng basang bimpo ang noo ng kapatid. Sa bilid naman, nakaupo si Aling Elena, hawak ang rosaryo at umiiyak ng mahina. Pumasok si Temyong at ibinagsak ang kanyang sombrero sa mesa. Wala akong nakuha kanina, madiin niyang sabi. Tumingin si Aling Elena, namumugto ang mga mata. Temyong, hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Lagi mong pinapagalitan si Lira. Lagi mong binubuntunan ng galit ang bata, ang anak mong walang kasalanan. Hindi mo naiintindihan, Elena, sigaw ni Mang Temyo. Dahil sa kanya, puro kahihiyan ang dinanas natin at hindi ko siya anak. Umagos ang luha ni Aling Elena. Tumayo siya, lumapit kay Mang Temyong at buong tapang na nagsalita. Hindi pilak ang magliligtas sa atin kundi pagmamahal. Napatitig si Mang Temyong sa asawa. Tumagos sa puso niya ang mga salitang iyon, parang sibat na hindi niya kayang iwasan. Pagmamahal, Temyong, hindi kayamanan, hindi pilak. Dahil kahit mapuno pa ng pilak, kung wala kang puso para sa sarili mong pamilya, wala ka ring kayamanan. Napatigil si Mang Temyong, mabigat ang dibdib at kumukulo ang dugo. Nakapingin siya kay Lira na mahina sa banig, habang si Miguel ay hindi umaalis sa tabi ng kapatid. Hindi na nakapigil si Aling Elena. Lumapit siya, naninginig ang tinig at puno ng luha ang mga mata. Temyong, kung patuloy kang ganyan kay Lira, aalis na lang kami. Mahal ko si Lira, anak ko siya. At nasasaktan ako, Temyong, nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong ganyan ang trato mo sa bata. Imbes na lumambot, lalo lamang nag-alab ang galit ni Mang Temyong. Para bang bawat salita ni Elena ay sibat na tumutusok sa kanyang konsensya. Hindi niya kayang pakinggan. Bigla siyang tumayo. Marahas na binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ng asawa. Tama na, Elena, singhal niya. Wala kayong alam sa bigat na pasan ko. At huwag mong ipamuka sa akin ang batang yan. Hindi ko siya anak. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ganito ang buhay natin. At sa halip na lumapit kay Lira o kay Miguel, malalakas na yabag ang iniwan niya palabas ng bahay. Sa bawat hakbang, ramdam ang apoy ng galit na hindi pa rin humuhupa. Sa labas, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi, ngunit hindi nito napawi ang naglalagablab na init sa kanyang dibdib. Samantala, sa loob ng bahay, naiwan si Elena na humahagulgol, si Miguel na mahigpit na yakap-yakap si Lira, at si Lira na nakapikit. Mahina ngunit ramdam ang bigat ng bawat salitang umalingaw-ngaw sa kanyang puso. Maagang nagpunta sa bukid si Mang Temyong matapos ang isang magulong gabi. Mabigat ang kanyang dibdib at hanggang ngayon naririnig pa niya sa isip ang mga salitang binitiwan ni Elena. Kung patuloy kang ganyan kay Lira, aalis na lang kami. Mahal ko si Lira. At nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong ganyan ang trato mo sa bata. Habang tinutulak niya ang araro, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang tainga ang boses ng asawa. Para bang ang bawat patak ng pawis niya ay hindi pilak kundi asin na muli niyang naranasan kahapon. Napahinto siya sa gilid ng pilapil. Hinubad ang salakot at tinitigan ito. Mabigat ang loob niya, punong-puno ng galit pero may kaunting kirot na pilit pumapasok. Para saan pa ang lahat ng to? Mahina niyang bulong. Kung wala rin namang kapayapaan sa bahay. At doon, biglang lumitaw si Mapagkalinga mula sa lilim ng punong nakatayo sa gitna ng bukid. Ang kanyang anyo ay maliit, ngunit ang tinig ay malinaw at malakas. Temyong, tawad niya. Hanggang kailan mo hahayaang kainin ka ng galit? Napatigil si Mang Temyong. Mapagkalinga, bakit niyo ba ako pinupuna? Hindi niyo alam kung gaano kabigat ang pinapasan ko. Hindi ko kayang mahalin ang batang yon. Siya ang alaala ng lahat ng pahihiyan namin. Umiling ang duwende.
Ang bata ay inosente. Hindi niya pinili ang kanyang kapanganakan, Temyong. Kung pawis ng sipag ang iyong ilalabas, pilak ang gantimpala. Ngunit kung pawis ng galit ang iiral, asin lamang ang iyong makukuha. At tandaan mo, kung magpapatuloy ka, balang araw mawawala ng bisa ang salakot. Hindi na ito tutugon sa pawis ng taong puno ng puot. Natahimik si Mang Temyong. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang sinabi ng duwende ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib, ngunit pinipilit pa rin niyang ikubli ang nararamdamang hiya. Pag-isipan mong mabuti, dagdan pa ni mapagkalinga bago muling naglaho sa ilalim ng punong ugat. Naiwan si Temyong. Nakayuko, hawak ang salakot na dati niyang ipinagmamalaki. Ngunit ngayon ay tila isa na lamang paalala ng kanyang kasakiman at galit. Lumipas ang mga araw at sa halip na gumaling, lalo pang lumala ang kalagayan ni Lyra. "Nanay, parang ang bigat ng dibdib ko," mahina niyang sabi isang gabi habang hawak ang kamay ni Aling Elena. Nagpigil ng luha si Aling Elena at pilit nang umiti. Maingat niyang iniabot ang gamot sa anak. "Inumin mo itong Biogesic, anak, para bumaba ang lagnat mo," wika niya, sabay pinahira ng malamig na bimpo ang noo ni Lyra. Ngunit kinabukasan, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Agad siyang isinugod ni na Aling Elena at Miguel sa ospital, habang si Mang Temyong ay tulala, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Sa ospital, sinalubong sila ng doktor. Malubha na ang pneumonia niya. Mabigat na sabi nito. "Kung nadala niyo sana agad, baka hindi lumala ng ganito. Kailangan nating bantayan kung lalaban pa siya." Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Temyong. Hindi siya makatingin kay Aling Elena o kay Miguel. Sa loob-loob niya, alam niyang may kasalanan siya kung bakit naantala ang pagpapagamot ni Lyra. Sa kwarto ng ospital, nakahiga si Lyra, maputla at hirap huminga. Nakaupo sa gilid ng kama si Miguel, maingat na pinapahira ng bimpo ang noo ng kapatid. Tahimik lang si Mang Temyong sa isang tabi, nakamasid sa anak na nakahiga at hirap huminga. At biglang pumasok sa isip niya ang mga alaala. "Tay, kumain na po kayo ng lugaw. Niluto ko po yan para gumaling kayo. Tay, pahiran ko po muna ang noo ninyo para bumaba ang lagnat ninyo. Panginoon, sana gumaling na po ang tatay ko." Mga alaalang kay Lyra mismo nagmula noong siya'y nagkasakit. Sa bawat isa, para siyang tinatamaan ng palad sa mukha. Hindi man lang siya nagpasalamat noon, ni minsan. Sumunod pang bumalik sa kanyang isip ang mga simpleng bagay. Tuwing tanghali, dala-dala ni Lyra ang maliit na basket papunta sa bukid. "Tay, nagluto po ako ng kamote. Kainin niyo muna bago kayo magtrabaho ulit." Iniaabot nito ang balot na merienda. Pawis na pawis at hingal mula sa paglalakad. Ngunit siya, madalas ay nagtataboy lang. "Wala akong gana," mariin niyang tugon noon. At iiwan na lamang ni Lyra ang pagkain sa lilim ng puno, sabay tatakbo pabalik ng bahay, tahimik at walang reklamo. Naalala rin niya kung paanong tuwing uuwi siya mula sa bukid, naghahanda na si Lyra ng inuming tubig sa tabi ng bangko. "Tay, malamig po yan para hindi kayo masyadong pagod." Ngunit imbes na salamat ang isagot, dumaraan lang siya, hindi man lang tinitingnan ang bata. Habang lahat ng alaala ay bumabalik, lalong bumigat ang dibdib ni Mang Temyong. "Diyos ko, gaano kalaki ang naging kasalanan ko sa batang ito," bulong niya sa sarili. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Lumapit siya, naupo sa gilid ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ng bata. Namutawi ang luha sa kanyang mata. "Anak, patawarin mo ako," mahina niyang bulong. "Ako'y naging bulag sa galit. Hindi ko nakita kung gaano kabuti ang puso mo. Ilang beses mo akong inalagaan, pero kahit isang beses hindi kita pinasalamatan. Ngayon ko lang nakita na matagal ka nang nagsasakripisyo para sa akin, para sa pamilya natin." Napaiyak si Miguel, pinahid ang luha sa kanyang pisngi. "Tay, salamat po. Salamat po at sinabi niyo rin yan sa wakas." Lumapit si Aling Elena at hinawakan ang balikat ni Mang Temyong. "Temyong, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Kung may oras pa, yakapin natin si Lyra. Iparamdam natin na hindi siya nag-iisa."
At sa unang pagkakataon, niyakap ni Mang Temyong ang kanyang anak na si Lira. Mahina man at walang malay ang bata, ramdam niya sa kanyang puso ang bigat ng yakap na iyon. Hindi lamang isang yakap ng ama, kundi yakap ng pagtanggap. Makalipas ang 2 araw, dumilat si Lira. Mahina siya, maputla pa rin, ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Nang makita niya si Mang Temyong na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, bahagya siyang napaluha. "Tay," mahina niyang sambit. Halos hindi marinig, napatitig si Mang Temyong sa kanya. Para siyang natigilan. Isa itong salitang matagal niyang itinatanggi. Ngunit na yon ay parang biyayang bumagsak mula sa langit. Lumapit siya, muling hinawakan ang kamay ng anak. "Anak, patawarin mo ako. Ang dami kong pagkukulang sa'yo, ang dami kong kasalanan sa'yo. Pero mula ngayon, ipinapangako ko, hindi na kita pababayaan. Hindi ko nahahayaang lamunin ako ng galit. Mahal na mahal kita, aking Lira." Ngumiti si Lira. Mahina pero puno ng kagalakan. "Matagal ko nang hinihintay ito, tatay. Salamat po, mahal na mahal ko din po kayo." Naluha si Miguel at agad yumakap sa kanilang dalawa. Sa wakas, buo na tayo. Si Aling Elena naman, humagulgol ng tuwa. "Salamat Panginoon, salamat at binuksan ninyo ang puso ng asawa ko." Nagtagal pa ng 1.5 linggo si Lira sa ospital. Sa mga araw na iyon, hindi na umalis sa tabi niya si Mang Temyong. Siya ang nagbabantay, siya ang nag-aabot ng tubig. Parang gustong bawiin ng lalaki ang lahat ng panahong ipinagkait niya sa kanyang anak. Isang gabi, habang mag-isa silang dalawa sa kwarto, mahina pero nakaniting nagsalita si Lira. "Tay, ilabas niyo na po ako dito. Malaki na ang babayaran natin. Baka maubos na ang pera natin." Ngumiti si Mang Temyong, bagamat may luha sa kanyang mga mata. "Anak, huwag mong intindihin ang pera. Kung kailangan kong ibenta lahat ng pilak, gagawin ko kahit walang matira sa akin. Basta gumaling ka lang. Anak, ikaw ang pinakamahalaga sa akin na yon. Hindi kayamanan ang tutubos sa puso ko. Ikaw lang." Napangiti si Lira, mahina ngunit masaya. "Salamat po, tay. Salamat po." Tuwing gabi, bago matulog, pinagmamasdan ni Mang Temyong ang anak. Sa kanyang isip, naririnig niya muli ang tinig ni Mapaggalinga. Ang kayamanan ay lilipas, ngunit ang pamilya'y mananatili. At sa bawat titig niya kay Lira, palihim siyang dumudulog sa may kapal. "Panginoon, ingatan niyo ang anak ko. Huwag niyo na po siyang pabayaan. Kahit ako na lang ang magdusa, huwag lang siya." Mula noon, hindi lang salakot ang kanyang sandigan, kundi ang panalangin at pag-asa na gumaling si Lira at muling maging buo ang kanilang pamilya. Mainit ang sikat ng araw nang tuluyang makalabas si Lira mula sa ospital. Mahina pa siya, maputla at mabagal ang bawat hakbang. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Tila ba ang simpleng simoy ng hangin sa labas ay isang biyaya na para sa kanya. Sa tabi niya, maingat siyang inalalaya ni Miguel, habang si Mang Temyong ay hindi humihiwalay sa kanyang balikat. "Anak, dahan-dahan lang," sabi ni Mang Temyong, hawak ang braso ng bata. "Hindi mo kailangang magmadali." Ngumiti si Lira. "Tay, kaya ko na po. Gusto ko nang makita ulit ang bahay natin." Napangipi si Aling Elena na nakasunod sa kanila. "O siya, pero makinig ka muna. Huwag mo masyadong pipilitin ang sarili mo. Marami ka pang araw para bumawi sa lakas." Pagdating nila sa kanilang lumang bahay, sinalubong sila ng malamig na hangin ng bukid. Ang mga palay ay nakatindig, sumasayaw sa hangin at tila ba nakikibahagi sa kasiyahan ng pamilya. Sa unang pagkakataon, hindi mabigat ang pakiramdam ni Mang Temyong habang tinatahak ang pilapil. Ang dating tanawing puno ng hirap ay ngayon tila puno ng pag-asa. Pag-upo ni Lira sa silong ng kanilang bahay, napatingin siya kay Mang Temyong. "Tay, salamat po. Dahil po sa iyo, nararamdaman kong may ama na po ako." Napatigil si Mang Temyong. Ang simpleng salitang iyon ay tumusok ng diretso sa kanyang puso. Lumapit siya, hinaplos ang buhok ng anak at buong puso niyang sinabi,
At salamat din sa'yo, Lira, kasi ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal. Mahal na mahal kita, anak. Naluha si Lira, niyakap ang ama at sumunod na rin si Miguel at Aling Elena. Sa unang pagkakataon, buo silang apat, hindi bilang hiwa-hiwalay na mga tao sa iisang bubong, kundi isang tunay na pamilya. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang bawat hakbang ni Mang Temyong sa bukid ay magaan at bawat patak ng pawis ay muling naging pilak, ngunit higit na mas marami kaysa dati. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Sa tulong ng pilak, mas napalaki at mas napaganda pa nila ang bahay, matibay na semento, bubong na yero at maluwag na silid para sa lahat. Isang gabi habang sabay-sabay silang kumakain sa bagong hapag, napatingin si Miguel sa paligid. Tay, parang panaginip lang. Ang ganda na ng bahay natin. Ngumiti si Aling Elena, pinahid ang kanyang kamay sa apron. Oo nga, pero higit sa lahat, mas masaya kung nakikita kung buo tayo. Tahimik na nakikinig si Lira. Suot ang bagong bestidang binili ni Aling Elena mula bayan. Tay, hindi ko inakalang darating ang araw na ganito tayo, sabi niya. Halos mahulog ang luha. Tumingin si Mang Temyong sa kanyang pamilya, bakas sa mukha ang saya. Hindi ko rin inakala, anak. Noon puro galit ang laman ng dibdib ko. Pero ngayon, alam ko na, hindi kayamanan ang sukatan ng buhay. Ang mahalaga, sama-sama tayo. Ngunit, hindi lamang ang kanilang pamilya ang umangat. Dahil sa dami ng pilak, nakatulong din sila sa mga kapitbahay. Tuwing may nangangailangan, bukas ang kanilang pinto. Isang araw, dumating si Mang Cardo, bitbit ang sombrero at pawis na pawis. Temyong, salamat talaga. Kung hindi mo ako pinahiram ng binhi, baka wala na kaming naitanim ngayong taon. Umiling si Mang Temyong, ngumiti. Wala yun, Cardo. Kung walang tulungan, wala rin tayong mararating. Ang sipag at malasakit, iyan ang punay na puhunan natin dito sa baryo. Umalap ang balita sa buong baryo. Ang dating si Mang Temyong, nakilala bilang mainitin ang ulo at laging nagrereklamo, ay ngayon naging huwaran ng sipag at kabutihan. Si Temyong ay nag-iba na talaga, bulong ng isang kapitbahay. Hindi lang siya umasenso, natuto rin siyang tumulong at magmahal sa kanyang kapwa. Dagdag ng isa, at sa tuwing maririnig ito, hindi sumasagot si Mang Temyong. Tahimik lang siyang nakatingin sa kanyang pamilya. Sapagkat alam niyang sila ang dahilan ng lahat ng pagbabagong ito. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtatrabaho, umupo si Temyong sa ilalim ng puno. Hawak niya ang mahiwagang salakot. Pinagmamasdan ito habang kumikislap sa ilalim ng araw. Lumapit si Miguel at naupo sa tabi niya. Tay, parang hindi niyo na masyadong ginagamit ang salakot. Napangiti si Mang Temyong. Tama ka, anak. Dati, akala ko ito ang sagot sa lahat ng problema. Akala ko, kayamanan ang pinakamahalaga. Pero ngayon, alam ko na hindi ito simbolo ng pilak. E ano po, tay? Tanong ni Miguel. Hinawakan ni Temyong ang salakot sa katumingin sa anak. Simbolo ito ng pagtanggap at kapatawaran. Tinuruan ako ng salakot na walang halaga ang pilak kung puno ng galit ang puso. Ang punay na yaman ay kayo, ang pamilya ko. Narinig iyon ni Lira na papalapit. Huminto siya sa likod at numiti. Hawak ang munting basket na may lamang prutas. Tay, salamat po. Kasi na yon, hindi na ako natatakot na tawagin kayong tatay. Alam ko na, totoo na. Lumapit siya at yumakap kay Mang Temyong. Napahigpit ang yakap ng lalaki, tila ba ayaw nang pakawalan ang anak. Mahal na mahal kita, Lira. Salamat at hindi ka sumuko sa akin. Naluha si Aling Elena na nakamasid sa kanila mula sa pintuan ng bahay. Lumapit siya at sumama sa yakapan. Ito ang matagal ko nang pinapangarap. Salamat, Temyong, at natutunan mong makita si Lira bilang anak. Nakiyakap na rin si Miguel, at sa ilalim ng araw ay nagyakapan silang apat. Habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya, naramdaman ni Temyong ang init ng liwanag na para bang yakap ng may kapal.
Sa kanyang isip, narinig niyang muli ang tinig ni Mapagkalinga. Ang kayamanan ay lilipas, ngunit ang pamilya ay mananatili. Tumitig siya sa salakot at pumito. Alam niya ngayon na ang mahiwagang gamit na ito ay hindi lamang tungkol sa pilak. Ito ay paalala na ang pinakamalaking biyaya sa buhay ay ang pagmamahal, pagtanggap at pagpapatawad. Sa wakas, natagpuan ni Mang Temyong ang tunay na yaman, hindi sa lupa, hindi sa pawis, hindi sa pilak, kundi sa kanyang pamilya.